Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Gusto ko lang ibahagi yung naging karanasan ng chewing ko. Tulad po ng marami niyong mga tagapakinig, ay laking probinsya din po ako. At nung mga panahong iyon, ay napakaraming mga kababalagan ang nangyayari dun sa aming bayan. At isa na nga po yung nangyari sa chewing ko. Ang kapatid po ng tatay ko na si Tio Nilo ay isang pulis doon po sa aming lugar. Binata na ako nung mag-asawa siya. Bali isang baryo lang kami, pero magkalayo ang aming mga tirahan. Masayang masaya po si Tio Nilo nang makapag-asawa, dahil ang buong akala niya ay tatanda na siya ng binata. Kahit kami ay masaya para sa kanya. Nadagdagan pa ang saya na kanyang nararamdaman nang magdalang tao na ang kanyang asawa sa panganay nilang anak. Pero hindi niya inaasahan na yung lahat ng saya na iyon ay maglalaho lang sa isang iglap. Pagkukwento sa amin ni Tio Nilo, nagsimula daw iyon nang minsang magsumbong ang kanyang asawa sa kanya. Pagkagaling niya sa trabaho, sabi nito sa kanya ay mayroon umanong umaali-aligid sa kanilang bahay. Nag-uumpisa daw iyon bago mag-alas 6 ng gabi, kung kailan nagsisimula ng kumalat ang dilim at tumatagal ng kung ilang oras. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang asawa, ay nag-alala si Tio Nilo. Kaya nakiusap siya sa kanilang hepe na kung maaari ay i-adjust yung kanyang duty. Nang sa ganon ay makauwi siya ng mas maaga sa kanila, na pinagbigyan naman ang kanyang kahilingan dahil sa ninong niya rin ito sa kanilang kasal. Nung mga sumunod na araw na maaga nang nakakauwi si Tio Nilo sa kanila, ay gumaan na ang pakiramdam ni Tia Merly na kanyang asawa. At masaya nitong ibinalita sa kanya na hindi na niya nararamdaman pa yung sinasabi nito na nagpapaikot-ikot sa kanilang bahay. Kaya kapwa na sila na panatag ng kanyang asawa. Minsan, nang bumisita sa aming bahay si Tio Nilo, ay naikwento niya sa tatay ko yung tungkol sa bagay na iyon. At pareho sila ng hinala na maaaring aswang ang nararamdamang iyon ng kanyang asawa. Dahil nung mga panahong iyon po kasi sa amin, sir, ay talagang laganap ang tungkol sa mga aswang. At mayroon na silang pinaghihinalaan noong mga oras na iyon. Dahil sa lugar namin ay aming nakikilala yung mga bantog na may lahing aswang. Mga katutubo na rin sila sa lugar. Ibig sabihin, mga datihan ng naninirahan doon sa amin ang kanilang mga angkan. At sa maraming pagkakataon ay napatunayan ng mga tao doon sa aming lugar ang pagiging aswang ng mga ito. Pinayuhan ni tatay ang nakababata niyang kapatid na maging maingat at hanggat maaari
ay wag na wag magbibigay ng kumpiyansa. Dahil kilalang mga traidor ang aswang sa amin. Ipinaalala din noon ni tatay kay Tio Nilo yung ilang mga bagay na dapat niyang gawin bilang pangontra sa mga aswang. Natatandaan kong binigyan din siya noon ni tatay ng isang medalyon. Hindi ko nga alam na mayroon pala siyang iniingatang ganon. Noon ko lang kasi iyon nakita sa kanya. Kaya masaya si Tio nung umuwi. Nung araw na iyon na pumunta siya sa amin. Pero makalipas lang ang 3 araw ay muli itong nagbalik sa amin. Malayo pa ay napansin ko nang may mabigat itong dinadala. Pagkat kita ko yung lungkot sa kanya nang matanaw ko siya. Nanganapin niya sa akin si tatay ay sinabi kong nasa loob. Kaya pumasok na siya sa bahay at tinawag si tatay. Nang pumasok ako ay naabutan kong magkaharap na silang nakaupo. Kaya naupo din ako sa tabi ni tatay. Bungad ni Tio Nilo ay mayroon daw masamang nangyari. Kaya nais nitong humingi ng payo kay tatay. Kaya nagulat naman ang tatay ko at agad na nagtanong kung ano ang masamang nangyari. Sinabi ni Tio na nakapatay raw siya. Nag-aalala daw siya na baka balikan ng mga kaanak nito. Kaya nagpunta siya sa amin. Pagpapatuloy ni Tio Nilo, nagkaroon sila ng operasyon kinagabihan nung araw na bumisita siya sa amin. Pag-uwi niya sa kanila ng madaling araw, pagkapatay pa lang niya ng kanyang motor at hindi pa nakakapasok ng kanilang bakuran, ay may napansin na kaagad siyang tumalon sa kanilang bintana. Sabi niya marahil ay narinig nito yung kanyang pagdating dahil sa tunog ng kanyang motorsiklo. Nagulat pa siya nang kanyang makita iyon. Mabilis daw niya itong sinundan at pinutukan ng hawak niyang mahabang baril. Pero lupa yung mabilis at agad na naglaho sa kanyang paningin. Kaya bumalik na lang siya sa kanila dahil naalala niya ang kanyang asawa. Pagpasok niya ng kanilang bahay ay naabutan niya ang kanyang asawa na umiiyak at duguan. Takot na takot ito at sinabing wala na raw ang kanilang anak. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang kanyang marinig iyon. Matinding galit ang kanyang naramdaman na napapansin kong napapatimbagan pa siya habang nagkukwento sa amin. Sabi ni Tio, matapos niyang maasikaso ang kanyang asawa, ay mabilis siya nag-impake. Napagpasyahan niya na kanya na munang ihahatid ang asawa sa mga magulang nito. At nang naroon na sila sa bahay ng kanyang mga biyanan, ay kanya silang binilinan na huwag ipaalam sa kahit na sino ang nangyari. Bumalik si Tio Nilo sa kanilang bahay. Armado ng kanyang baril na 38 at disabog, ay sumakay siyang muli sa kanyang motorsiklo. Pagkatapos na makapagtakip ng mukha gamit ang panyo, mabilis niyang pinuntahan yung bahay nung isa sa bantog na aswang doon malapit sa kanila. Sa malayo niya ipinarada yung kanyang motor para hindi marinig yung kanyang pagdating. Maraan siyang naglakad papunta doon sa bahay. Sumuot siya sa may silong. At nang kanyang masiguro ang kinalalagyan ng aswang, matapos itong umubo, ay agad niyang binusalan ng lupa ang dulo ng barel ng kanyang disabog. At
at mabilis na itinapat iyon sa katawan ng nakahigang aswang at kinalabit ang gatilyo. Pumailan lang sa katahimikan ng gabi ang isang putok na nasundan iyon ng impit na pagdaing ng aswang. Bago siya mabilis na umalis ay nakita pa niyang tumutulo ang napakaraming sariwang dugo sa lupa. Matapos na saluhin ng katawan nito ang lahat ng bulitas ng bala ng kanyang tisabog, mabilis siyang bumalik kung saan niya ipinarada ang kanyang motor. At bago pa niya paandarin ang kanyang sasakyan ay narinig na niya yung mga hiyawan at iyakan doon sa bahay na kanyang nilisan. Pero hindi pa rin naibsan ang galit sa dibdib ni Tio Nilo. Parang hindi pa rin siya nasasapatan sa kanyang ginawa. Parang kulang pa. Kaya sa halip na umuwi na sa kanila ay kumaliwa siya at binaybay ang isa pang daan. At tulad nung una, nang matanaw na niya ang bahay na kanyang puntirya, ay pumarada na siya na ilang metro ang layo mula doon sa bahay. At maingat siyang naglakad palapit doon, na iniwasan niyang lumikha ng anumang ingay. Sa pagkakataong ito ay walang silong yung bahay. Pero tulad ng isang tipikal na bahay doon sa probinsya, ay yari lamang sa pawid ang dingding nito. Umikot siya sa bahay na dahan-dahan siyang sumisilip upang alamin kung saan naroon ang pakay niya. Pero nagtaka si Tio Nilo nang wala doon ang kanyang sadya. Gusto niya rin sanang idamay yung mga naroong kaanak ng pinaghihinalaan niyang aswang, tulad ng ginawa nila sa kanyang mag-ina, na pinagdiskitan yung anak nilang walang kamuang-muang at kinalaman. Pero nagdalawang isip si Tio Nilo. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya magpapakahayop katulad nila. Nang pupuntahan na niya sana yung kanyang motor, ay bigla naman siyang nakarinig ng isang malakas na pagpagaspas. Kaya napalingon siyang kaagad sa pinanggalingan noon at mabilis na napadapa sa mga halaman at matataas na damuhang naroon. At nakita niya yung isang malaking nilalang na nang lumapag ito sa lupa ay nag-anyong baboy. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Madalas niyang marinig sa mga usap-usapan ang tungkol sa kakayahan ng mga ito na magpalit ng anyo. Pero iyon yung unang pagkakataon na kanya iyong napatunayan at nakita mismo ng kanyang mga mata. At naglakad yung baboy na ang direksyon ay doon sa kanilang pintuan sa may kusina. Sabi ni Tio Nilo, nung puntong iyon ay dahan-dahan na rin siyang kumilos at lumapit, na hindi niya inaalis yung kanyang pagkakatitig doon sa baboy, na malakas ang kanyang kutob na iyon yung aswang na puntirya niya. At hindi nga siya nagkamali, pagkat nang malapit na ito sa pinto ay nanumbalik na ito sa dati niyang anyo. At nang bubuksan na nito yung kanilang pintuan ay wala nang inaksaya pang sandali si Tio Nilo. Matapos na busalang muli ng lupa yung dulo ng kanyang baril, ay mabilis niya iyong tinakbo. At nang maisiguro niyang sapat na yung kanyang distansya mula dito, ay agad niyang kinalapit ang gatilyo, na nakita pa ni Tio Nilo kung paano nagulantang yung aswang nang mapalingon ito. Pero huli na ang lahat. Agad itong bumagsak sa lupa at napasandal sa dingding ng kanilang kusina. Nagawa pa nitong makapagsalita at
at sinabing kanya na raw inaasahan iyon. Nakiusap pa ito kay Tiyo na kanya nang wakasan ang buhay nito. Mas mabuti nga raw iyon sapagkat pagod na rin siya at nais nang mamahinga. Hindi umimik si Tiyo Nilo. Sa halip ay dinukot niya yung kanyang revolver na ang bala ay pilak ang dulo na kanya talagang pinasadya para sa mga pagkakataong ganon, nalaan talaga para sa mga aswang. At isang putok lang ang kinailangan niya para tapusin yung aswang na siya palang pumatay sa kanilang anak. Nang ibaling ni Tiyo Nilo yung kanyang pansin, ay nakita niyang nakatayo na rin doon sa malapit ang mga kaanak nito na masama lang na nakatingin sa kanya. Wala siyang narinig kahit isang salita sa mga ito. Bago tumalikod si Tiyo Nilo, ang tanging nabigkas lang niya at iniwang salita sa kanila ay ang mga katagang amanos na tayo. Pinayuhan ni tatay si Tiyo noon na magpalamig na muna doon sa aming mga kaanak sa kabilang lalawigan. Wala namang nagsampa ng anumang kaso laban sa kanya. Gusto pa sana noon ni Tiyo Nilo na puntahan yung iba pang bahay ng mga aswang, pero pinigilan na ito ni tatay. Nagpari-assign siya sa kanyang ninong na siyang hepe ng pulisya doon sa amin. Hanggang dito na lang po muna, Sir PB. Hayaan niyo po at kapag may pagkakataon ay magbabahagi akong muli ng kwento tungkol naman sa karanasan ng lolo at tatay ko. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.